Mismong si Ombudsman Boying Rimulya ang nagsabi na ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa madugong war on drugs. May inilabas na raw na warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya sa News 5 ngayong araw. An arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against Senator Ronald Bato de la Rosa for his alleged involvement in crimes against humanity during the illegal war on drugs of the past administration. Si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, naniniwala silang tunay ang arrest warrant sa senador. Hindi niya hahayaang may maarestong senador sa loob ng Senado bilang institutional courtesy sa senador. Pero ibang usapan na raw kung sa labas ng Senado aarestuhin ang mangbabatas. Ayaw sigurong marinig ni Senator Bato ito. Pero former Senator Lacson, may bad news kay Senator Bato. Pagka yung Congress is in session, may legislative immunity, pero limitado. Pwede ka talagang mag-seek refuge at hindi ka pwedeng arestuhin kasi nga mayroong immunity. Pero kung mahigit 6 na taon ang parusa at wala naman session tulad ngayon, naka-recess, paano ka magsisik ng refuge sa Senate? Congress is not in session. So may limitasyon. But ako, ang kinukot ko lang kung ano yung nakasaad sa batas na extent or yung tama extent ng aming ng legislative immunity ni Senator Bato de la Rosa if and when it comes to that. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Senator Bato de la Rosa is now considering hiding from arresting officers once a warrant of arrest from the International Criminal Court against him is issued. De la Rosa explains his statement, saying that if justice can't be found in the country, then why would he surrender? Well, kung wala tayong makita na hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? As I've said, I will cross the bridge when I get there. Bato. Alam mo ba na may nagbabalak ng magtago si Senator Bato mula sa posibleng pag-aaresto? Pero bago ka mag-isip na normal lang ito sa politika, huwag muna tayong magtaka. Dahil may isang balita na siguradong ayaw mong marinig mula kay dating Senator Ping Lacson. Pero bago natin ito ipunyag, hayaan mong tanungin kita, kailan ka ba naging huling na-excite sa isang balitang may kinalaman sa ICC? Oo, ICC, ang International Criminal Court. Aaminin natin, masyadong mainit ang mga balita ngayon at hindi rin ako nagtataka kung ang mga salitang pag-aresto at drug war ay nandoon sa iyong isip. Dahil dito, nagbalik tanaw si Lacson sa mga hakbang ni De La Rosa, ang dating top cop na nanguna sa malupit na drug war ng Administrasyong Duterte. Ngunit may pagdududa si Lacson tungkol sa mga plano ni De La Rosa. Huwag kang bibitaw dahil sa susunod na mga linya, iisa-isahin natin kung bakit si Lacson ay may malasakit na opinyon ukol kay Bato. Huwag magtago, Senator Bato. Pero bakit nga ba hindi dapat magtago si Senator Bato? Dito papasok ang matalim na obserbasyon ni Lacson. Ayon sa kanya, hindi pwedeng basta-basta lang na magsanib pwersa sa Senado upang makaiwas sa arrest warrant. Bakit? Sapagkat kung walang sesyon ng Kongreso, hindi mo matatakasan ang pananagutan mo at doon magsisimula ang problema. Iyan ang tanong ni Lacson. Paano ka maghanap ng silungan sa Senado kung walang sesyon? Lacson himself, in his own experience, knows the feeling of being hunted, but he insists it will only imprison you further in a cage of your own making. Pero teka lang, may bago tayong ididetalye tungkol sa constitutional immunity na sinasabi nila. Nais nating ipaliwanag na kahit na may immunity ang mga miyembro ng Kongreso, may mga kondisyon ito. At hindi basta-basta ang proseso. Pag natapos ang sesyon, may mga eksaktong pag-aresto na pwedeng mangyari. Lalo na kapag mga international case na tulad ng ICC. Ano ba talaga ang mangyayari? Si Senator Bato ba ay magtatagumpay sa plano niya magtago? Hindi ito isang simpleng tanong dahil kung mangyayari ang pag-aresto, ang ICC na mismo ang makikialam. Malaki ang implikasyon ng international arrest. Hindi ito biro. Hindi gaya ng ordinaryong kaso na pwedeng ilihim sa loob ng bansa. Hindi ba't nakakabahala ito? Si Senator De La Rosa, na dati nang nakatagpo ng kontrobersiya sa drug war, ay nakahandang magtago sa kabila ng mga pagkakaugnay sa mga pagpatay at human rights violations.
Si Lacson na personal na naranasan ang mga pagsubok ay nagsabi sa publiko na hindi masaya ang magtago. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bakit nga ba nagiging usapin ito? Dahil si De La Rosa ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Siya ay dating police chief at ngayon ay senador. Nasa kanya ang kapangyarihan, ngunit ang mga tanong na tulad nito ay nagsisilbing hamon sa kanyang political future. Ngunit may isang tanong na mas matimbang, sino ang unang magbabayad ng presyo? Si De La Rosa ba o ang mga nakataya sa laban na ito? Dito papasok ang sagot ni Lacson. Si Lacson na nagtangkang muling makabalik sa Senado ay nagsasabing may kabigatan ang mga aksyon ni Bato at hindi niya dapat tanggapin ang takot na magtago. Pagharap sa mga paglabag ay mas makatarungan kaysa magsanib puwersa sa pagtatago sa mga kakampi. Sa huli kaibigan, ano kayang mangyari kay Senator Bato? Habang tumatakbo si Lacson at si De La Rosa sa kanilang mga kampanya, isa lang ang maliwanag. Ang bawat hakbang na gagawin ni De La Rosa ay magiging malaking balita sa darating na mga linggo. Huwag mag-alala dahil kahit may planong pagtatago, ang publiko at mga eksperto ay patuloy na nagmamasid sa mga susunod na hakbang na gagawin ni Senator Bato. Kaya maging mapanuri, huwag palampasin ang mga susunod na kaganapan. May mga malalaking balita pa na darating at marahil ay ikaw mismo ang unang makakaalam. So ano sa tingin mo kaibigan? Pataglid na ba si Senator Bato o mayroon pa siyang aasahan sa Senado? Have mercy, O God. Mateo 5 verses 17 to 19. Huwag ninyong akalain na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ko nilalayong pawalang bisa kundi ito pa rin. Tandaan ninyo, hanggang sa maglaho ang langit at lupa, hindi mawawala ni isang tuldok o kudlit ng kautusan hanggat hindi natutupad ang lahat ng ito. Kahit sino mang magpawalang bisa sa isa sa pinakamaliit na utos na ito at magturo ng ganito sa mga tao ay tatawaging maliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang gumawa at magturo ng mga utos na ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sa ating buhay kaibigan, hindi maiwasan ang mga pagkakataon ng hamon at pagsubok na maaari magdulot sa atin ng takot o pangangailangan na magtago sa mga responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, ang utos ng ating Panginoon Jesus ay nagbibigay liwanag at gabay sa ating buhay. Hindi tayo tinawag upang magtago mula sa mga pagsubok, kundi upang magpatuloy sa paggawa ng tama sa ilalim ng kanyang mga kautusan. Ang 10 utos kaibigan ng ating Panginoon Diyos ay isang pamana ng kanyang pag-ibig at katarungan. Ang mga utos ay hindi nakakulong sa isang tiyak na panahon o lugar na ito'y sinasabi nilang para lang sa Israel. Ito ay para sa lahat ng tao, para sa lahat ng panahon. Sa kabila ng anumang sitwasyon, ang kautusan ng ating Panginoon Diyos ay hindi nagbabago at patuloy natin tinatanggap upang magbigay gabay sa ating mga buhay sa mga pagsubok na kinaharapan ng katulad ni Senator Bato at ng iba pang mga tao na maaring makaramdam ng takot. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtanggap ng kautusan ng ating Panginoon Diyos, ang kautusan ng ating Panginoon Kristo, sa pagsunod sa kanyang mga utos at hindi sa pagtakas sa mga responsibilidad. Kaibigan, sa pagtahak natin sa landas ng buhay, alalahanin natin na ang ating Panginoon Jesus ang pinakamahalagang guro na nagbigay ng utos ng pagmamahal at katapatan, na nag-aanyaya sa atin na sundin ang kanyang batas upang magtagumpay sa buhay na walang takot, kundi may tapang sa paggawa ng tama. Huwag nating hayaan kaibigan na matabunan tayo ng takot o pangarap ng pagtakas. Bagkus, magpatuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon Jesus at sundin ang kanyang mga utos na magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan at tagumpay sa kanya.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin na sa kabila Panginoon ng mga batas na hindi po nasusunod sa aming pong mundo. Naniniwala po kami Panginoong Diyos na ang inyong pong kautusan ang pinakabatayan ng lahat ng moralidad sa aming mundo. Tulungan niyo po kami Panginoon na sundin ang inyong mga utos sapagkat binabanggit ninyo sa John 14 verse 15, kung tunay namin kayong iniibig ay susundin po namin ang inyong mga utos. At nakita po namin Panginoong Diyos na binabanggit na Mateo 5 verses 17 to 19, mawala na ang langit at lupa, ngunit hindi mawawala ang isang kudlit o tuldok sa iyong kautusan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at sa pagiging just, merciful at loving. Tulungan niyo po kami Panginoon ay pasakop ang aming puso sa aming Panginoon Kristo at sundin ang inyong mga kagustuhan, ang inyong utos na ito'y batayan ng tunay naming pagmamahal sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patuloy niyo pong gabayan ang aming mga leaders, maging si Senator Bato sa kanyang mga desisyon, gayon din ang mga tumatakbong politicians at ang mga Duterte. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa patuloy na paggabay sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong pakikinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.